Attorney, eto na nga yung usapin. Kahapon yung pinag-uusapan din natin, di ba? Tungkol dun sa... Bagong Pilipinas? Oo. Yan nga sa him, no? At saka yung bibigkasin. Ayan. And of course, the DepEd Secretary, and no other than the Vice President of our country, the Philippines, Vice President Sara Duterte, ay sabi nga, no comment, di ba, Attorney Claire? Hindi kasi ganito yan, di ba? Ang dami kasing ang dami kasing nagtatanong kung dapat ba. Pero parang kanina nadinig ko yung kinanta, di ba? Mga kayubi, doon sa grandstand. Aha, Quirino. Kinanta? Parang nadinig ko Tama, mga kayubis nga, pakinga. Oo. Kasi hindi ko lahat napanood Si Don kinanta ba kanina? Pero parang nadinig ko yung kinanta. Okay. So doon, kinanta po yon sabi kanina. Thank you, Don. Kinanta siya, for the confirmation. Oo. Okay, so... Bagong Pilipinas. Itong kanta na ba to? Ipapakanta sa flag ceremony? Yun ba yung utos? Saka yung i-recite yung pledge? Pledge. Tama ba? Okay. Na, yun nga, may mga nagko-komento din na ilang mga nasa bahagi ng party list, ayan, na hindi sila sang-ayon, Attorney Claire. Hindi, actually, sabi nga nila, you cannot force. Diba? Hanggat walang batas na nagsasabi na iyan ay i-recite mo, okay? Hindi mo siya mapapwersa. Pero kasi executive naman to, partner. So, lahat na nasa executive, diba? Prescribing the recital of the Bagong Pilipinas, hymn, and pledge. During flag ceremonies. Ayun. Yan nasabi, di ba? So, masabi, hindi mo to pwede, sabi ni Senator Coco, hindi mo to pwedeng ipa-recite ng mandatory. Kasi, wala namang batas. Pero this is memorandum, circular number 52. So, ibig sabihin utos ng Pangulo. Diba? So, pag utos ng Pangulo ito, di susundin ng nasa executive. Diba? Party ng executive si Vice. Ang DepEd. Diba? Na siya ang secretary attorney. Siyempre, ikaw ang hihinga ng opinion. Teka lang, ang ginaw naman dito, di bang pahinaan? Sumobrang lamig yata. Tumatagos sa kalamnan doon. Sabi na, ay sana all malamig. 17 okay. Yun. Tapos tinanong siya kanina. Tinanong siya sa kanina. Kasi nasa siya, di ba? Nasa Davao. Hindi siya pumunta kanina sa Quirino Nasa Davao siya. Salamat doon. Tapos natanong siya about this Bagong Pilipinas. Di ba? Siyempre, alam niyo mga kayubi, kahit ano pang mangyari, party ka ng executive. Kahit pa kayo ay, halimbawa lang hindi sila in good speaking terms. Ngayon, kung hindi naman tayo nang iintriga. Di naman. Kung lang, diba? Kasi hindi kayo magkasama. Dapat ba mag-comment si VP Sara? May comment kasi siya, 2 words nga. No comment. Independence Day rights dyan sa Davao City na pinangunahan ni VP Sara. By any chance ba, pinatugtog yung bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, Bagong Pilipinas hymn, tsaka yung Bagong Pilipinas Panata. Hindi daw hymn, sabi ni Ami, song. Song. It's just a song. It's a pop song. Ed, napansin din natin kanina kasi nga nagpalabas ng memorandum at circular itong si Pangulong Bongbong Marcos na dapat kantahin itong Bagong Pilipinas sa mga events. Pero kanina napansin natin na hindi pinatugtog ang nasabing Bagong Pilipinas din at itong Bagong Pledge. At tinanong din natin si VP Sara kanina kung ano ang komento niya o reaction tingil sa ipinalabas na memorandum circular ni PBBM. Ang sabi lang niya, no comment. No comment. Talagang yun no comment. Yung sabi niya, no comment. Okay, that's medyo loaded yun kasi it's something that you would have expected her to react to. I guess action speaks louder than words, no? Hindi nila pinutugtog Saka hindi ni-recite. So I guess yun na yun. Yun na yung pinaka-comment nila. Wala sa dinagdag doon sa puntong yun, maliban sa no comment? Wala na talaga, Ed. Konti lang sinabi niya, no comment. 2 words lang talaga. No at comment. Okay. Talagang binilang ni Bril. Okay. So Bril, pinatugtog lang yung yung lupang hinirang.
Sama ka dyan, Ami. Yung lupang hinirang at Davao City Hymn lang yung tinugtog kanina during the event. Pero yun na nga, napuna na hindi ito pinatugtog at hindi ito ni-recite sa lungsod ng Davao nung merong special occasion patungkol dito sa Independence Day. At naroroon nga si VP Sara. Ibig sabihin ba nito na hindi nila susundin ang Memorandum Order 52 ni PBBM kahit na ang lokal na pamahalaan ng Davao, pati na yung OVP at DepEd, ay sakop ng Executive Department. O sige, attorney. Sa akin, sana ito lang sa akin. Ito lang sa akin, di ba? VP ka, paghandaan mo na yung mga pwedeng itanong sa'yo. Naisa yan, Attorney Claire. Itatanong sa'yo yan kasi, especially partner, pag nagpasukan, problema mo yan eh. O, ikaw ang ano dyan eh. DepEd Secretary. Yes, problema mo yan. Oo. Ipapatupad mo ba o hindi? And from the word, no comment, Attorney Claire. Oh, diba? Is it a yes or a no? Kaya nga, anong stand mo? Kasi ang dating sa atin, mga kayubi, ang stand niya, mali. Ang dating sa akin, ang stand niya, ang dating sa akin is, dapat hindi. Dapat walang bagong Pilipinas. Or, hindi niya ina-approvean ang bagong Pilipinas. Diba? Yung kanta na yon, diba? Pero tandaan natin, mga kayubi, umaten siya nung launching ng bagong Pilipinas. Diba? So, nandun siya. Ano ngayon, ang dapat niyang gawin, party siya ng executive. Yun. Sabi ni Neo Jasmine, Attorney Claire, hindi po para sa lahat ang kanta ng bagong Pilipinas. Memo lang yan sa opisinang under ni Pangulong Bongbong Marcos. Directs all national government, directs all national government agencies and instrumentalities, including government-owned or controlled corporation and state universities and colleges. Hindi kasama daw po ba ang pribadong sektor? Hindi kasali ang pribadong sektor? Ang Congress at iba pa? Kaya nga ang tanong lang ng DepEd. DepEd, okay. Hindi kasama po. Mandatory ito. Kaya nga sabi nga natin, pang-executive. Executive. Oo. So, hindi siya, sa iba, hindi. So, kung ito, party siya ng executive, paano niya itong i-handle? Yun lang ang malaking tanong. Yun lang yung tanong natin, Attorney Claire. Diba? Susuway ka ba? O susundin mo? Oo. Kasi dapat may stand ka. Mabigat ba yun, Attorney Claire, sa pagsabi niya ng no comment? Oo. Ang basa dun, hindi siya sang-ayon. Kasi kung sang-ayon siya, okay po, ipapatupad po natin kasi yan po ang nasa memorandum. Unless may magpapahinto. Unless may court order na ito ay unconstitutional, hindi namin gagawin. Ba't sabi ni Dennis Ray, pagka kay Kibuloy, panay ang comment? Bakit pagka si BP about that, no comment na naman? Actually, doon nga tayo papunta. Kasi alam mo mga kayubi, ito yan eh. Mas malaki ang magiging issue sa DepEd kapag ito ay nagpasukan. Itong July. Ipapa-implement ba ni VP Sara sa schools? Public schools? O hindi? Diba? Ang sabi lang naman kasi dito, state universities and colleges. Baka sinasabi niya, hindi naman kami covered. Kasi state universities and colleges lang. Pero, parte ka pa rin. So, tingin ko, dapat maging maliwanag to sa kanila. Diba? Directs all national government agencies and instrumentalities. So, ikaw ba, ang DepEd ba parte? Isa yun. Siyempre, definitely yes. Okay, the answer is so, yes. So, paano ko ngayon, kung ako yung DepEd Secretary, paano ko itong ititreat sa mga schools pababa sa akin? Oo, attorney. Sasakupin ko ba yan o hanggang DepEd office lang? Hanggang DepEd office at saka OVP lang? Hindi ko sasama yung elementary kasi ang nakalagay dito is state universities and colleges. Parang ganun eh. Diba? Yun lang, Attorney Claire. Bakit ang tanong kung hindi niya... wait. Ito pa ha. Ito pa nakalagay ha. To further instill the principles of the Bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos, all national government agencies, instrumentalities, including GRCCs, and institutional and educational institutions. Yun nga, di ba? Yun nga.
Pasok. universities and colleges. So, hindi naman nabanggit. Baka hindi nabanggit mga kayubi yung elementary, college, secondary, saka primary. Pero anong sakop nga ni VP yung executive? Sakop niya ni VP, hawak niya ang primary and secondary na public Public school. public schools. So, yun ang dapat niyang pinag-iisipan at yun ang dapat nilang pag-meetingan sa office para pag tinanong siya, alam niya kung paano niyang i-enforce itong memorandum number 52 ni PBBM. Okay. Yun lang. Kasi pag no comment ka, hindi nyo kakantahin? No comment. Labo, di ba? Oo. Kung hindi nga gawin, Attorney Claire. Pag hindi niya ginawa, di lalo magkaka-issue. Yun lang. Nagkaka-issue sila, lalo. Di ba? Buwag na talaga yung unit team. Oo. Kasi ikaw is under ka ng presidente. Tapos hindi mo ba susundin? Oo. Although sinasabi dito, hindi naman ito mandatory kasi hindi ito walang batas. Pero sakop ka kasi. Executive. Di sana, meron kang bulungang isang tao, sampahan nyo ng kaso to sa Supreme Court. O sampahan nyo to ng kaso sa Court of Appeals. Itanong mo kung itong memorandum circular constitutional or unconstitutional. Mas lalong makakapag-isip tuloy yung ating mga kababayan na walang pagkakaisa between the President and the Vice President. That's the point. Saka bakit ba kasi, pag medyo malalim na issue, except kay Pastor Kibuloy na issue, wala talaga siyang comment. Diba? No comment ito, diba? Parang, ikaw pa naman yung importante, especially DepEd ka. Huwag na natin pag-usapan yung OVP. DepEd Diba? Kasi may involved ng mga estudyante. Pero sa palagi ba, attorney, mas mainam na rin mga kayubi attorney na no comment na lang kaysa mag-comment? Hindi pwedeng walang comment, mga kayubi, kasi parte siya ng executive. Hindi mo pwedeng ino-comment na lang kasi kailangan talaga opinion. Anong ikikilos mo? Sige nga, Aber. Pag nag-no comment ka, tapos every Monday ba yung flag ceremony? Monday. Monday. And Friday na naman pinapaano Nung Monday, anong ginawa mo? Nag-flag ceremony ba kayo? Kinanta mo ba? Ako sabihin, hindi po. Hindi po, absent ako. Oo. Sige. Sa susunod na Monday, absent din po ako. Hindi pwede, ganun So, dapat may stand. Meron kang dapat gawin dito. Kung ayaw mong pakanta sa OVP, dapat malaman. Huwag no comment. Diba? Yun, partner. So, ang sa akin, kasi medyo, si VP Sara, lagi na lang, tuloy, napag-uusapan siyang ang tawag na sa kanya tuloy, Madam No Comment. Sa ngayon yan ang bansag talaga kay sabi niya, si Madam No Comment, nagto-comment para kay Kibuloy. Ganun diba? Kahapon, di ba, pinag-usapan nga, Attorney Claire natin. Saka, ito, hindi niya pwedeng sabihin dito na, hindi ko to obligasyong magkomento. Dapat ka na magkomento dyan. Kasi meron kayong dapat gawin. Meron kang gagawin o wala kang gagawin. Yun. Diba? Kaya mas pinipili mag-no comment na lamang, tumahimik. Kung makakalusot ka sa issue ng WPS dahil hindi kayong architecture ng foreign relations, di okay, go. Pero, di ba, kung hindi mo ito parte, kung hindi mo to obligasyon, itong issue na to, wag mong komentan. Sabi ni WeCube, Attorney Claire, need na po siguro ng PBM mag-cabinet clean up para mas efficient po at transparent ang service delivery at magtanggal ang mga may conflict of allegiance at conflict of interest. I think so. Alam mo, kailangan talaga, kailangan sabi natin si PBBM para kasing ayaw, siguro ayaw niya magkaroon ng issue, especially regarding VP Sara. Never siya tingin ko yun yung iniiwasan niya. Kasi pag tinanggal niya yan, mas yan, putok yan di ba? Iba yun. Magkaka-nega effect yan Although, I don't think na magiging nega effect kay PBBM. Kaya lang, lalo sila mas makikitaan na hindi na kayo from the solid. Word unit team diba, Attorney Claire? Pero tingin ko, kailangan na niyang mag-isip-isip, especially not because of this, not because of the no comment issue. Except that, maliban dyan, aside from that, tingin ko dapat busisiin niya na ano na ang nangyayari sa edukasyon ng mga kabataan sa panahon ni VP Sara. Yun.
Umaangat ba o lumulubog? Oo. Kasi ilang taon, 2022 pa. Nauna pa kasi nauna pa yung naging issue mga kayubi ng confidential funds kaysa sa pagpapagaling ng edukasyon. Totoo yun. Diba? Mas naging issue siya napag-usapan siya eh. Oo. Parang doon na parang natutok. Natuon yung usapin. Natuon, 'di ba? Tapos yung edukasyon na ngayon ng mga kabataan mukhang nagsasuffer. Pero syempre hindi lang naman 'to panahon ni VP Sara. Parang panahon pa ng tatay niya. May panahon pa ni usapin VP ni dating Pangulong Duterte. Sino yung Liling? Secretary Liling? Yung mga edad na, di ba? Lagi nagsasalita sa, di ba doon? Sino nga nagsasalita palagi pagka may sa pandemic, di ba? Attorney Claire, may edad na. Mukhang doon nag-start eh. Doon nag-start. So dapat, kung nag-start na kay Secretary Liling, kung yung pag-dwindle ng yung education system, dapat sinapunayan ng bago na DepEd Secretary. Oo. So, kung lang, hindi kaya ni VP Sara. Kasi namin naman yan, hindi niya to forte. Pero yung tiwala kasi ng Pangulo nasa kanya. Pero, baka kasi nga mas magaling si dating si VP Sara. Baka mas magaling si VP Sara sa iba. Baka mas magaling siya sa iba. Oo, na departamento ng ahensya ng gobyerno. Ayoko namang anuhan si ayoko namang intrigahin si DSWD Secretary Gatchalian. Oo. Rex Gatchalian. Ayoko naman siya intrigahin. Pero baka mas kaya niya mag-DSWD. Sa nakikita personal mo, Attorney Claire, nakikita. Pero it involves money din, ha? Oo, lahat naman 'di ba sa gobyerno, so Attorney dapat Claire. ma-account niya lahat ng maibibigay, especially ang dami-daming ayuda, ha, mga kayubi, ha. Halos baka mukhang doon na nauubos ang pondo ng bayan sa kakabigay ng ayuda, tapos nababalitaan mo. May food stamp pa ngayon sa DSWD. Alam mo, wala namang masama sa ayuda, mga kayubi, ha. Kaya lang nakikita ko, nagagamit ito ng politiko. Nagagamit ang pondo ng bayan sa pamumulitika. Diba? Sabihin na lang natin itong ano nga yun? Yung laging merong mga politikong kasama? Yung tungkol sa labor partner? Ano yung... Tupad. Oo, Tupad program. Kita mo? Diba? Ang tanong natin, nakausap natin dito si Secretary. Ng Laguesma. Oo, ng Dole. Nakausap natin dito. At pondo yun ng pondo yun ng na para sa labor. Walang pondo yun mula sa politiko. Kaya nagtataka siya, bakit may sumasamang politiko? Bakit nga ba kailangan pang may politiko? Ano baka escort, Attorney Claire? Hindi. Laki-laki ng tarpaulin Hindi, dapat kasi ito si Secretary Laguesma. Magkaroon na rin siya ng kanang yung kamay na bakal na dapat walang politika dyan. Walang politiko sasama. Pero kasi dito kahit, alam mo mga kayubi, kahit hindi politiko, pero kilala kasi yung pangalan nung mga kapatid, sumasama sa Tupad. Tapos na pangalan niya, nasa tarpaulin na rin. Naku po. Hindi yan politiko, dating politiko, pero wala siya ngayon, private siya. Pero parang dinadala niya yung apelido ng mga kapatid niya. Tapos nakikitupad. So, anong balak niya? May balak siyang tumakbo? Oo. Kasama din tanong ko, pera mo ba to? Kung pera mo to, di okay lang. Pero wag mo laging tupad kasi pera mo pala Diba? Ayuda from blank. Pero wag kasama sa tupad kasi di mo yan pera. Pera ng gobyerno. Tapos ang laki na mukha mo dun. Tapos ikaw magpapamigay, parang yung tao. Ang dating, ikaw yung nagbibigay. Totoo naman, kasi mga kayubi, yung ibang mga kababayan natin, siyempre, hindi naman nakakapakinig yan ng mga katulad natin mga program. Mansan, busy sila sa trabaho. Hindi nakakapakinig ng mga issues. Pag nandun yung mukha nung politiko, at sasabihin pa ng taga-LGU, salamat po kay Senator Jenny Pahilanga. Oo. Natupad ang tupad.
Naku po. O di ang dating galing sa'yo. Galing sa akin. Hindi naman sa akin galing yung Attorney Claire. Diba? Mm-mm. So nagagamit. Mm-mm. Diba? Yun lang yun sa akin. Dapat talaga walang ganun. Dapat. Malinis na lang kung dole lang talaga. Oo. Mga empleyado from the Department of Labor o walang sasama na si chairman pwede. Dapat kasi din si sana sa akin lang kung nakikita na yan ni PBBM, sa akin lang. Total hawak niya yung dole. Oo. Siya na magpahinto. Nagamitin yung pera. Oo. Gamitin yung programa ng tupad na magagamit ng mga politiko. Ang tingin ko kasi mukhang ito talaga yung nagiging purpose ng mga ayuda-ayuda. Na gagamit sa politika. Nagagamit talaga sa politika tapos ang ginagamit, di naman nila pera. Ang ginagamit ang pera sa kaba ng yaman tapos sila yung sumisikat. Oo. Kaya sabi nga ni Tal Attack sa atin, Attorney Claire, ang totoong patriotism ay zero corruption and the politician serving the public. Yun ang dapat gawing mandatory. Oo. Tingin ko dapat yun ang sundin para mas lalo tayo magkaroon ng bagong Pilipinas. Oo. Diba? Ayun. Sabi ni Master Pog, sometimes trolling entertain someone noticed in the inner anything, even basura, causing someone supporting it, sabi niya. Ayun, diba? ako. Saka alam mo, yung mga syempre yung bibigyan mo na ayuda, yan yung mga tipo talagang minsan, hindi na yan. Ito yung ibang tumatanggap ng ayuda, normally, hindi sila keen observant sa totoong issue. Kasi focus sila kung ano yung kakainin nila, paano silang makakapunta sa sa trabaho nila. Ito yung pera. Mas busy sila doon instead of listening yung mga gitong issue. At minsan, ang pinapanood nila mga kayubi, yung mas matutuwa sila. Pangpagaan ng problema. Yung mga funny na mga videos. Yun ang gusto nila. Hindi na sila makikialam doon sa mabigat. Kasi alam mo, pag pinakinggan kasi itong mga pinag-uusapan natin, mabigat ito sa iba. Hindi na mabigat. Na Alam mo, kahit tayo mga kayubi nag-uusap ng ganito at ina-analyze natin bawat isa, sa totoo lang, mabigat to. Na yung iba, na mabigat na yung buhay nila, they rather not listen. Tsaka ang iba, attorney, kung sino yung nakikita nila palaging nandyan, partner, tatatak yun Totoo. Sa isip nila. Alam mo, pagka nga sa totoo to mga kayubi. Bawa, ikaw palagi nagkikita ko, ay sa attorney Claire, akong binibigyan. Hindi, sa kapagbutuhan, nakapagbigay, kunyari, dalawa magkalaban. Yung isa nakapagbigay ng 500. Tapos ikaw nagbigay ng isa Hindi, yung isa walang binigay, isa 500. Kahit hindi mo alam yung trabaho nung kusino okay dito, ibabote yung nagbigay yan ang tatatak Lalo na sa mga nasa... mga nangangailangan talaga, Attorney Claire. Kaya sabi nga natin, ang hirap ngayon, mahirap makakuha ng matitinong leader kung yung botante natin talaga nagre-rely sa ganitong klaseng ayuda. Kasi sa hirap ng buhay, hirap din naman masisi sila. Kaya hanggat hirap yung buhay natin, tingin ko, hindi masyado magbabago yung paano pumili ng leader. Because of poverty talaga, Attorney Claire. Kahirapan talaga. Hanggat may mahirap, may corruption. Ano yun? Hanggat mahirap. Hindi kasi, di ba? Ito nga, mga kayubi, i-analyze nyo to Sa dami ng tumakbo ng mga leaders natin, ang lagi sabi, iisan ko ang inyong kahirapan. Ito yung election yan ang didinig natin Pagbabago, may pabahay, tulong. Pero gumaan ba yung buhay ng Pilipino? Hindi naman Katulad ngayon, sabi nga nila, di ba yung employment medyo problema? Nababa, di ba? O lalo na ngayon, tatanggal ang pogo. Sana matanggal na. Dami ng trabaho na attorney, na... Ay, pero partner, mga kayubi na-research to, hindi naman lahat Pilipino ang tatrabaho dun. Mas dumami yung Chinese. Tingnan nyo sino ba nadideport? Chinese. Karamihan na nahuhuli. Chinese, kaya nga napapadeport. Marami. So, hindi nakikinabang. What about the taxes, Attorney Claire, di ba? Sa buwis. Nang alin? Nakinabang ang gobyerno sa buwis ng Pogo? Meron nga daw, ito nga iniiwasan nga daw magbayad ng franchise fees itong Pogo. Pero ito mga kayubi ito na research natin, nalaman natin to. Sa isang Pogo, may license. Itong license na to, ginagamit niya sa iba. So, nag-i-invite sila ng iba. Pero so, itong 10 na to, itong 10 na na-invite nila, let's say 20 na na-invite nila to use that license, hindi na ito malamang alam ng gobyerno.
Ay, yun Kaya lang. dumami siya ng dumami. Okay, kaya nga, mga kayubi, huwag sabihin na dapat hindi tanggalin ang lisensyado. Kasi yung license ang nagkikreate ng illegal na pogo. Oo, dumadami. Dumadami Attorney sila because Claire. sumasakay sila doon sa lisensya nung isa na legitimate. Which is, hindi rin naging maganda sa gobyerno, walang nagmo-monitor. Hindi kasi nila alam i-monitor. Mga kayubi ha, ito, susunod ko nga itong topic eh. Mahihirapan talaga silang i-monitor yung may pogo hubs. Kasi attorney, Kasi yung loob, hindi mo na mapasok. Ayun. Hindi mo makita yung trabaho sa taas. From the above, hindi mo nakikita yung trabaho. Kasi ang higpit. Diba? Ang higpit, di ka makakapasok. Kahit otoridad ka, di ka makakapasok. Wow. Makapasok ka man, diba? Makapasok ka man, meron ka man search warrant, yung tao sa gate, nakatimbre na, o meron dito. Naku. So, alis na sila. Parang Lipad pelikula, na. attorney. Kaya wag sabihin ng ibang mga leaders natin, hayaan nyo yung mga lehitimo. Sa lehitimo nga nag-i-start yung illegal na pogo. Nanganak siya. Dumami, attorney. Kasi nag-i-invite sila, use this. Kasi they can pretend na, branch ko yan. Sige, mga ganon. Ang daming sub-licenses na hindi natin alam. Kung ito ba, monitored pa. So, because of the pera, ito yung mga dahilan kung ba't ang hirap suwaitain. Sawatain. Ang pogo. Unang-una, laki daw ng pera. Silaw. Yung mga tao, silaw sa pera. So, yung nangyayari sa likod, they don't care. Kasi may bayad nababayaran Pangalawa, komplikado mga kayubi. Komplikado yung sistema. Siguro the way I see it, masyadong techie. Sino ba na makakaisip ng love scam? Sino makakaisip ng cryptocurrency? So, yung iba, nahuhuli, baka hindi ganon ka-techie. Hindi ganon ka-skilled. Correct. Kaya, alam mo ba, mga kayubi, na si Andrea Domingo pa ang nag-back up na dapat may pogo hubs. Kasi pag nasa isang lugar lang daw yung mga workers, protektado. Diba? Yun yung pangako niya, mapoprotektahan. O ngayon, Nangyari, naprotektahan attorney. ba? Natago yung krimen Yun. Kaya may isang nasa party list anti-pogo bill. Dapat wala na. Sana, kasi nabasa ko naman to kay Senator Amy. Hindi ko alam kung kailang taon to Hindi naman din daw pabor si PBBM sa pogo. Pero sana, mag-decide na siya ngayon kung total ban. I-total ban na yan. Hindi pwedeng okay yung lehitimo. Doon nga nag-i-start yung illegitimate. Pero wala namang involved ng mga malalaking tao. Attorney Claire. Diba? Na-research nga natin, partner. 854. Natandaan nyo si Jack Ma. Nandito sa Let's Clear It yun with Attorney Claire. Panoorin niya. Dati may-ari ng Fontana, yung casino sa Clark. Sikat yun. So, ang dami naging issue dito. Parang natakot na to. Ipapakulong ka namin. Diba? Ganun naman kasi nangyayari. Ito lang hinababasa ko minsan. Kapag may gustong tanggalin si dating Pangulong Duterte na isang business. Negosyo. Kasi merong gustong kumuha na kachokaran niya. Sirain niya to. May intriga. Ayun, diba? attorney. Iintrigahin to. Kaya nga si diba? Si Roberto Ongpin, partner na intriga to Yung PhilWeb. May franchise yun Pagka-intriga nito, tanggal. Tinanggal ng PAGCOR. Diba? Kasi nawala na si Roberto Ongpin. Binenta niya na lang yung shares sa PhilWeb Wala na Pero malaki kita noon Pagkatapos noon, nung mamatay ang PhilWeb partner, pasok ang pogo. Eto na. Ito pa. Si Jack, inaintriga rin siya, so alis. Noong 2016. Yung Fontana, alam mo, kanino napunta? Kanino napunta, Attorney Claire? Doon sa Sean Way Technologies, na di umano, ang nasa likod nun ay si Michael Yang. At yung Sean Way na to, may lisensya. Pero 7 ang inilagaan niyang iba. Mga micropogo. Mula doon sa isang lisensya lamang. Yun. Ganda yung research na yun, Attorney Claire. So, yun. Kaya dumami ng dumami. So, means, kasi, pag, meron license daw before na 200 to 300. 2 to 300.
Pero itong 2 to 300 na lisensyado, manganganak yan ng mga micro-pogo hubs. Nako po. Ito hindi na ito mamamonitor. Di ba? Yun lang, hindi Yun na yun. talaga. Kaya kailangan, attorney, may batas. Oo. Dapat tanggal na. Tanggal na para alisin. Huwag na kayo ito. manghinaing sa pera. Mag-isip na lang kayo kung ano yung pwede nyo pa pagkakakitaan. Diba? Ano pa yung pwede pagkakakitaan? Hindi yung parang puro sugal. Oo. Kasi ang nakakatakot ito mga kayubi. Diba nangingidnap sila? Diba? May nangingidnap na Chinese na babae tapos ginawang sex slave. Eh paano kung naglalakad lang kung sinong dalaga dyan? Matipuan dalin dun. May magagawa ba kayo? Di nyo na makikita, natago na eh. Yun yung dapat nyo iwasan. So, wag kayong puro sa pera tingin. Pwede kayong kumita nang hindi na kayo gagawa ng ganitong klaseng industriya. Nako po. Eh sabi nga ni partner, mismong president ni Xi Jinping sinabi na sa kanila na wag. So ibig sabihin, alam niya yung kilos niya. Kapwa niya Chinese yan eh. Alam niya mga kilos niya. Tapos tayo, ay hindi. Sabi ni Pangulong Duterte, ay hindi. Tuloy. Hindi ko to sususpendihin. Tuloy. Oo. Ayun. Kaya nabigyan yung Sean Wei na allegedly may kinalaman si Michael Yang, pang 60 siya na nabigyan ng license ng PAGCOR. Yun lang, Attorney Claire. Sabi ito ng ating kayubi na isa, petition. Pwede ba yun? Ano petition? Tanggalin ang POGO. Pag inutos siya ni Pangulong ni PBBM. Lahat na yan. From the yan. executive lang. I-revoke lang ng license ng PAGCOR because of this eh. Di ba? Si Pangulong Duterte nga, napaka-cancel niya, napare-revoke niya yung ang tawag dito? Lahat ng kontrata ng PhilWeb. PhilWeb. Oo. Saka sa Fontana. Di ba Ayun. yung kakayanin? Kakayanin yan. Sabi ni Addictus Rex, nadali ng yung white van. Di ba nauso natin, Attorney Diba? Claire? Oo. Lalo na ngayon, di ba eh? Ang ganda-ganda mo, partner. Oo. Malay mo, tapatan ka ng white band dyan. Patay tayo dyan. Delikado. Di ba, Attorney Claire? Ayan. Si Angela Gonzaga, totoo yan, Attorney. Naisip ko lalo na kung, yung anak mo ay mga babae. Di ba? Oo. Kasi pag lumala to ng lumala, kasi feeling nila, untouchable sila. They can do crimes na eh. Tapos makakaligtas na sila kasi sa bakit? Miyembro ng Hudikatura, sabi nila. Police. Di ba? Natatandaan niyo ba, mga kayubi, mismong police, nagsabi doon sa Vietnamese na nakatakas, partner. Oo. Nakatakas, kaya nga nahuli si Jun Yuan yung sa Bamban Katakas siya. At yung police pa nagsasabi sa kanya, pumirma ka ng undertaking na hindi ka magdidimanda. Police yun. So ano ibig sabihin nun? Yun lang, Attorney Claire. Di ba? Marami ng dito sangkot kasi nga nasisilaw sa pera. Pera talaga ang yan. Pera. Malaking pera kasi, Attorney Claire, no? Gano'ng kalaking mga ektarya ang nasasakop ng POGO? Laki. Uy, dapat nga yan tinataniman. Pero bakit naging na? Mga bagong tayo, Pero Attorney pinakamalaki Claire? yata mga partner, mga kayubi, sa Island Cove. So yun yung balak kong ito yung yan ang balak kong i-vlog sa susunod. Ang part 1 nasa Let's Clear It, gagawin kong part 2 doon sa Batas with Attorney Claire. Yun, abangan nyo yan. Okay. So magbasa na tayo, Attorney Claire. Okay, go. Pwede na pa. ating mga, ayan, bago tayo so WeCube, ayan, okay. Secretary should render irrevocable resignation for delicadeza. There's conflict of interest since the family directly conducted businesses with POGO entities, sabi niya. Sino? Si BP ba? Si Secretary Secretary Remulla. of Okay. the Oo, alam mo ayos ang kapatid niya pa nasa PAGCOR pa yun. Yun Si lang. Gilbert. Ay, oo. Okay. Si Victorious Bodies, hello. Christina Angeles Calbonati, Teacher Mark Sargo Ilong, ayan. Okay, WeCube, Pin Santos, ayan. Banwagon, hello po. Free Rider PH, Teresita Guzman, Alvin Garcia, Kadama sa Jordan, ayan, nakakasilaw talaga ang pera daw, Attorney Claire. Jean Florento, ayan, good evening daw po. At, okay, si Maylene, si Miss Rosany, Master Pogi Hylos, si Ken TV Plus, Attorney Claire, Robbie Renz Tonggol, Critical Thinking Univert, ayan. Dennis Ray, nakaabot siya sa live. Oo, si Rocket, Concept. Emma Mendoza, yun.
Well, anyway, syempre, ulit-ulit, bati natin mga kayubi. Happy Independence Day. Alam mo, mahirap hindi malaya eh. Oo. Diba? Kahit sabihin natin, hindi tayo malaya sa ating mga bisyo, at malaya tayo makapagsalita. Oo. Dati hindi pa eh. Medyo takot ka pa magsalita nun eh. Mariregtag ka. Naku, lalo ngayon sa social media, Attorney Claire, Ngayon, medyo- malaya, hindi ba? Ayun. Pero wag naman sobra, kasi wag naman nakakasakit. Oo. Diba, Father? Habol pa talaga. Patawad, Father. And with that, Patawarin niyo kami, Father. sorry, Father. Ako po si Rajuman Jenny Pahilaga. Bukas kasama na po si Rajuman Rod Marcelino. Ayan, si Freeride PH, Univert, si Blasco, Grace Thomas, Alvin Garcia, Miriam Badong. Hylos, Quick Cube. Ayan, si Mylene. Okay. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.